Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I've already moved on. Iyon ang mga salitang namutawi sa isip ni Mia habang puno ng hinanakit ang dibdib na pinagmamasdan sina Dominic at Jessa. Ano bang ibig sabihin niyon? E di nagkaroon sila ng relasyon noon, sagot ng isang bahagi ng kanyang isip. Tumikhim si Mia para ipaalam na hindi siya naroroon para manood o gawing pandekorasyon lang. Oh Jessa, I'd like you to meet my friend Mia. Nagulat man sa pakilala ni Dominic ay hindi nagpahalata si Mia. Kahit ang totoo ay nagsisimula na siyang magalit. Oo nga pala. Hindi nila kailangang magpanggap dahil sila lang at ang dati nitong kaibigan ang naroon. Hello! Pinilit niya ang sariling bigyan si Jessa ng pinakanatural na ngiti. Hi! Sabi nito, sabay muling baling kay Dominic. Pagkatapos mag-usap at magpalitan ng cellphone numbers, ay bumalik na si Jessa sa inookupang mesa dahil naghihintay na raw ang kaibigan nito roon. Si Dominic naman ay hindi na natanggal ang ngiti sa mga labi hanggang sa makaupo. Babaero talaga ang unggoy, himutok ng isip ni Mia. Nang dumating ang mga pagkain ay hindi niya iyon masyadong na-appreciate dahil sa nangyari. Mabuti pa ang babaerong lalaki sa kanyang harap. Tila walang kabusugan kung kumain. Mukhang ginaganahan sa paminsan-minsang pagtingin sa direksyon ni Jessa. Nahuhuli rin niyang nakatingin si Jessa kay Dominic habang may ngiti sa mga labi. Ang landi talaga? Mahinang bulong ni Mia patungkol kay Dominic. Did you say something? Umiiling-iling siya. Wala, sabi ko, ang sarap nitong crabs in chili sardine sauce. Ang sarap pilipitin ng mga sipit niya, tapos tusok-tusukin ng tinidor ang laman. Nakakagigil sa sobrang sarap, nakakagigil talaga. Mariing wika niya. Napalunok si Dominic. Hindi alam ni Mia na posible pala ang ganoong pakiramdam. Kinakain siya ng selos. Hindi na niya tinapos ang pagkain at nagpaalam na pupunta sa ladies' room. Pabalik na siya nang matanaw na nag-uusap na naman si Dominic at si Jessa habang ang babae ay nakaupo pa sa mismong pwesto niya. Nanginginig na siya sa galit at selos dahil ipinakilala na nga siyang kaibigan kanina kahit aminado siyang iyon naman ang totoo, ay lantaran pa si Dominic kung makipag-flirt sa babaeng sa kanyang hula ay ex-girlfriend nito. Ngaling-ngaling buhati niya ang vase sa kanyang tabi at ibato sa dalawa para maghiwalay. Sa halip na bumalik sa table, ay nagdire-diretso si Mia palabas ng restaurant at tumuloy sa loob ng kotse. Hindi na siya nagulat nang sumungaw si Dominic sa nakababang bintana ng kotse. Oh, bakit naman iniwan mo ko sa loob? Tila batang nagmamaktol na sabi nito. Baka kasi nakakaistorbo ako sa inyo ng ex-girlfriend mo sa loob. You know what? Dapat hindi na lang tayo lumabas ngayon eh. Kahit kailan talaga. Trip na trip mong asarin ako, no? Well, I have to admit, you succeeded. Naiinis ako sa'yo dahil mula nang makita mo ang Jessa na yon, para ka nang sinapian ng kung ano. Ni hindi mo man lang naalala na may kasama ka pala. How insensitive of you! Nakakainis ka dahil ang akala mo kung sino kang gwapo. Aba, at nakipagpalitan ka pa talaga ng number doon sa babaeng yon? You're not going to do this to me again. I won't let you. Pwede bang pumasok ka na dito at ipag-drive mo na ako pauwi? Gusto ko nang umuwi. Litanya ni Mia. Ngumiti si Dominic. Iyong ngiti na kayang makapagpatunaw ng kanyang mga tuhod. Pwedeng-pwedeng mag-toothpaste commercial. Iwinaksi niya ang nasa isip. Hindi na siya kailanman magbibigay ng compliment sa isang flirt na tulad ni Dominic kahit pa sa isip lang niya.
Lumigid ang binata sa driver's seat habang ngiting-ngiti pa rin. She's not my ex-girlfriend, okay? Para matigil na ang pagsiselos mo. Inirapan niya ito. Excuse me? FYI, hindi ako nagseselos. No way! Sabi niya, kahit sa loob-loob ay nagdiwang siya nang malamang hindi nito ex-girlfriend ang babae. Kaya pala kung makadenay ka, ganyan na lang. Stop it! She snapped. Aminin mo na kasing nagagwapuhan ka sa akin. Bakit? May gusto ka na sa akin? Naiinis na itinoon na lang ni Mia ang pansin sa labas ng bintana at hindi na nagsalita. Hindi niya sigurado kung hindi siya ipagkakanulo ng sariling damdamin, oras na magsalita siyang muli. Besides, tama naman talaga si Dominic. Nagseselo siya kay Jessa. Silence means yes, dagdag pa ni Dominic. But again, she did not say a word. Mas gusto na rin niyang isipin ito na totoo nga ang hinalang may gusto siya rito. Sa ganoong paraan, ay unti-unting mababawasan ang kanyang dinadala sa dibdib. I'm sorry. Maya-maya ay sabi ni Dominic nang hindi na siya nagsalita pa. Bahagya niyang sinulyapan ang binata. Okay lang, sabi na lang niya. Total ay bahagya na rin namang humupa ang kanyang inis dahil na rin marahil sa nakabukas na bintana at ng malayang paghalik ng malamig na hangin sa kanyang balat. Nakaka-relax iyon kahit paano. No, I mean, I'm sorry if I didn't tell you earlier that you look very beautiful tonight. She laughed. Another joke for today, Mr. Roncesvalles? Natawa uli siya. Sa pagkakataong iyon ay tunay na. She felt something warm touch her heart. Sinulyapan siya ni Dominic. You look even more beautiful when you smile. Keep smiling, sweetheart. Sorry kung hindi kita ipinakilalang girlfriend kay Jessa. Baka kasi sapukin mo ako kanina, mapahiya pa ako. Iyon lang ang nasabi ni Mia. Wait, did he just call her sweetheart? Muli niyang ibinalik ang tingin sa labas ng bintana bago muling napangiti. Oh please, huwag kang ganyan sa akin at baka ako ay matunaw na sa kinauupuan ko. Pasok ka muna. Alok ni Mia kay Dominic pagbaba nila ng kotse. Hindi na siguro, late na rin kaya pumasok ka na sa loob. Nadismaya siya pero hindi na niya ito pipilitin pa. Natutuwa siya na kahit hindi naging maganda sa umpisa ang kanilang date, ay nakabawi naman ang binata kinalaunan. Still mad at me? Kinagat niya ang ibabang labi nang makitang nakatitig si Dominic sa kanya. Not anymore, aniya. Drive safely ha? Wala bang kiss? Nanulis ang nguso nito. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Iyon din ang gusto niyang gawin kanina pa. Lumapit siya, ready na sa paghalik. Okay, sige, wag na. Next time na lang. Tumatawang wika ni Dominic. Hinuli ni Mia ang tagiliran nito at kinurot-kurot. Sa gulat niya ay niyapo siya ni Dominic at walang babalang hinagkan sa mga labi. Automatikong umangat ang mga braso niya at ipinulupot sa leeg nito. He smiled. Taste like chili crab. She also smiled. And you taste like roasted beef. Now, time for dessert, he said, and then climbed her mouth again. Mahaba at mainit ang halik na pinagsaluhan ni Mia at Dominic. Kapwa sila humihingal ng maghiwalay. Black forest cake. Sabay na wika nila at nagtawanan. Pasok na, mahal na prinsesa. Natawa siya sa sinabi nito. Okay, good night. Pumasok na si Mia sa bahay at dumiretso sa kanyang silid. Doon ay hindi na niya napigilan ang tumili sa unan dala ng sobrang saya. Dominic was smiling when his mom saw him. Aba, mukhang may nagpapangiti na sa anak ko ah. Hinalikan niya ang ina sa pisngi at inakbayan. So, mom,
Tell me about your vacation. Did you enjoy Boracay and Palawan? Oh, please. Don't change the topic, Iho. I know you very well at alam kong ibig sabihin ng mga ngiti mo. This time, it looks different. Tell me about her over breakfast, okay? Natawa si Dominic. At paano naman kayo nakasigurong babae nga ang dahilan ng pagngiti ko? Because the last time I saw you with that kind of smile, you were still with Jessa. But this time, I have to say na mukhang mas masaya ka. You smile with sparks in your eyes. Mom, hindi naging kami ni Jessa, paalala niya. Napatango-tango ang ina. I see. Oo nga pala. Hindi naging kayo dahil mas inisip mo ang mararamdaman ni Inigo kapag niligawan mo siya. Hindi umimik si Dominic. Wala na siyang nadaramang galit para kay Inigo. Tutal, kasalanan din naman niya dahil hindi siya naging matapang para ipaglaban ang nadarama para kay Jessa. I want to meet her before your dad and I leave for Australia, his mother demanded. He smiled as they went straight to the dining hall. Kapag maayos na ang lahat, Mom. Saturday morning. Kahit nagkakandahirap na kanina pa, ay hindi sumuko si Mia na ma-perfect ang binebik na chocolate cookies. Maaga siyang gumising para doon. Hindi niya alam pero bigla ay naisipan niyang mag-aral na magluto at mag-bake. Kaya naman lately ay lagi siyang laman ng kitchen para manood lang sa kanilang kusinera. Last night, she cooked chicken adobo for dinner and it was a hit. Nagustuhan ng mga magulang niya at kapatid ang niluto niya. Her parents said they were proud of her. Kaya nga ngayon, lalo siyang na-inspire na matuto pa. Unti-unti na niyang ipadarama kay Dominic ang totoo niyang nadarama. She smiled as the memory of his face registered in her mind. Come to think of it, parang hindi na talaga sila nagpapanggap lang dahil wala naman si Inigo na makakakita sa kanila na magkasama. She did not know how things turned out this way, but of course, she loved what was happening. Aba naman, kasintamis ng cookies ang smile ng ate ko puna ni Nikki. Ito ang tumitikim ng cookies na naluluto niya. Kahit bahagyang na-toast ang iba kanina, ay kinain pa rin ng kapatid ang mga iyon. Suminghot-singhot si Nikki. Ang bango ng amoy, ate. Baka naman maubos mo na ang cookies ko at hindi na matikman ng Kuya Dominic mo. Itinaas nito ang kanang kamay. Titirhan ko siya, promise! Nang gumapang ang isang kamay ng kapatid papunta sa plato na may perfectly baked cookies, ay pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi mo pwedeng bawasan yan. Sa tira-tira ka lang sa kasasunog. Sumimangot si Nikki. Grabe ka naman sa akin, ate. Magsasalita pa sana si Mia nang sumilip sa kusina ang best friend ng kapitbahay at kapitbahay din nila na si Danica. Kaedad lang ni Danica si Nikki. Niyaya nito ang kanyang kapatid na manood ng DVD sa bahay nila. Lumipas na ang ilang sandali ay abalang-abala pa rin si Mia sa ginagawa. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang may humapit sa kanyang baywang mula sa likuran. She did not have to turn to see who it was because his scent alone made her recognize him more. I've missed you. Napapikit si Mia nang maramdaman ang mga labi ni Dominic sa kanyang leeg. Napasinghap siya dahil sa init ng hininga nito sa kanyang balat. I've missed you too, she murmured. They faced each other. Napadalaw ka? Mahinang sabi niya. Parang hihimatayin siya dala ng sensasyong bumabalot sa kanyang katawan. Napakalapit nila sa isa't isa at halos wala ng pagitan sa mga katawan. Nalalanghap na niya ang mabangong hininga ni Dominic. Mabuti na lang at maaga pa lang ay pumasok na sa opisina ang parents niya kaya hindi sila maaabutan ng mga ito sa ganoong tagpo. Namiss nga kasi kita. Nakasalubong ko si Nikki at yung kaibigan niya. Sabi ni Nikki, nandito ka nga raw. Sinabi rin niyang ikis kita pag nakita kita.
She smiled. Pilya talaga yun. Tumango-tango ang binata habang inilalapit ang mukha. Kapwa sila napangiti habang unti-unti ay sabik na nagtagpo ang kanilang mga labi. He held her by the waist. Matagal at mainit ang halik na kahit kinakapos na sila sa hininga ay hindi nila magawang bumitaw sa isa't isa. Parang mababaliw si Mia sa elektrisidad na dulot ng halik sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Humihingal na tumitig sila ni Dominic sa isa't isa pagkatapos ng ilang sandali. I love it when I kiss you. It just feels so right, he said as he touched the curls of her hair. No comment? Amused na tanong nito na nagpakurap sa kanya. Kasi naman, yung mga banat mo na ganyan, nakakapanibago. Kinikilig ka, no? Excuse me? Pinanlakihan niya ng mga mata ang binata. He laughed as he grabbed her by the shoulder and held her tight. Ano na lang ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin? Hindi ko kakayanin yun. Bulong nito. What did you say? Nothing. Ulitin mo nga, utos niya. Ang sabi ko, amoy nasusunog. And then he sniffed. Nagulat si Mia at agad na hinagilap ang pot holders. Nasusunog na ang cookies niya sa oven. Nakalimutan niyang iset ang oven sa tamang oras dahil sa biglang pagsulpot ni Dominic. Kapag malapit talaga ang binata ay nawawala siya sa sarili. Si Dominic kaya, ganon din? She took a deep breath and then looked at him. Pasasaan ba at aamin din ang binata na may nadarama na rin sa kanya? Napakasaya ni Mia tuwing magkasama sila ni Dominic. Palagi ring nasa bahay nila ang binata kapag weekends at nakikipaglaro ng chess sa kanyang daddy. Madalas kasing natatalo ang daddy niya kaya humihirit ng rematch. Kasalukuyan silang naglalakad ni Dominic sa mall habang magkahawak kamay. She felt really happy with him. Pakiramdam nga niya ay hindi rin nagpapanggap lang ang binata. And that was what she wanted. Ang hindi na nito isipin pa ang kasunduan nila at sa halip ay maging totoo na lang ang kung ano mang namamagitan sa kanila. Darating din ang panahon na magkakalakas loob siya na i-open up ang feelings niya. Pumasok sila sa isang butik. Nagandahan kasi siya sa nakitang display na purple dress kaya hinila niya papasok si Dominic. Nasa counter na sila para magbayad ng binili nang natuon ang kanyang paningin sa entrance ng butik. OMG! Nawika niya. What's the matter? Si Inigo. Nakita ni Mia na naglalakad na si Inigo palapit sa mga estante ng mga damit nang mapatingin sa kanila. Agad na nagdilim ang mukha nito. Dominic put his arm around her shoulder. Pagkatapos ay yumukod at bumulong. Kaya pala pinagpapawisan ka dahil nakita mo ang crush mo. Makahulog ang wika nito. Hindi nagbigay si Mia ng komento dahil hindi naman totoo ang sinabi ni Dominic. Sa halip ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Pare, ani Inigo nang makalapit. Lumipad ang tingin sa magkahawak na mga kamay nila ni Dominic. I'm looking for some girl stuff for a very special someone. Actually, your girlfriend can help me with this. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya habang nagsasalita at hindi siya mapakali dahil doon. Hindi man sumang-ayon ay hindi rin naman tumanggi si Dominic sa sinabi ni Inigo. Habang abala sa pamimili ng regalo para sa special someone ni Inigo, ay nasa isang sulok lang si Dominic. Nakasandal sa salamin na nagsisilbing dingding ng shop at abala sa kapipindot sa cellphone. Manaka-naka ito kung sumulyap sa kanila ni Inigo. Nainis siyang bigla. Baka si Jessa na naman ang inaatupag ni Dominic sa cellphone kaya okay na okay lang nakasama niya si Inigo. Sa inis ay binubugbog na niya sa isip si Dominic, iginagapos at pinagkukurot. Kainis talaga? Hindi napigilang sambit niya. Is everything okay? Ani Inigo
na sinundan ng tingin ang kanina pa niyang tinitingnan. Sumimangot ito. Pagkatapos ay hinila siya palayo sa counter at dinala sa belt section for ladies. Pick one. Ha? Bakit? Because I think you can decide what color I should get. Naintindihan naman agad ni Mia ang ibig nitong sabihin. Pumili siya ng belt na naaayon sa kanyang gusto. She chose a purple belt. Ipinasukat pa iyon ni Inigo sa kanya. At nang masiyahan ay kinuha ang sinturon. Nagkatawanan sila nang ipasuot sa kanya ni Inigo ang afro wig na nadaanan nila. Sabay silang humarap sa salamin at nagulat siya nang makitang nakasuot na ito ng long hair wig. Ang lakas ng tawa niya. Let's go! Nagulat si Mia nang bigla siyang hilahin ni Dominic palabas ng butik nang maibalik niya ang wig sa lalagyan. Mukhang galit dahil kung pagbabasehan ay ang higpit ng pagkakahawak sa kanyang braso, talagang galit ito. Easy Dominic, baka madapa naman ako, ano ba? Can we please stop walking for a while? Dominic, what's wrong with you? Alam mo naman kasama mo ako pero kung makipag-flirt ka sa kanya, ganun lang? Pinagmukha mo kung tanga sa isang tabi. Nag-init ang ulo niya sa sinabi ni Dominic. Bigla ay naalala niya si Jessa nang nakita nila ang babae sa restaurant at nakipag-flirt dito si Dominic. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, parte yun ang plano natin. He saw us together at nagselo siya kaya nagyaya siyang mag-solo kaming dalawa. Aren't you happy about that? Saglit na tumahimik si Dominic. Naging madilim ang anyo. I'm sorry. Tama ka. Our plan is working. And what I did just added spice para lalo siyang ma-challenge sa'yo. Kung sumobra man ako, I'm sorry. Iniwan siya nitong nakatulala at nakasunod na lang ang tingin. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng binata. He accused her of flirting with Inigo. Kung ganoon, ang ibig bang sabihin ay... Kanina pa hinahanap ng mga mata ni Mia si Dominic, ngunit wala pa rin ang binata. Kanina pa rin siya nakamarcha sa stage at natanggap ang diploma. Matatapos na ang seremonyas ng graduation ay hindi pa niya ito nakikita. 4 na araw na niyang hindi nakikita si Dominic. Just call him Iha. Baka naman may nangyari kaya hindi siya naka-attend. Anang kanyang mami na iniabot pa ang kanyang cellphone. Lumayo siya sa mga magulang at tinawagan si Dominic. Ilang beses niyang inulit ang pagtawag pero naka-off talaga ang cellphone nito. Nag-aalala na siya, lalo pa at hindi naging maganda ang huling pagkikita nila. Bakit hindi man lang ito tumawag o mag-text? She took a deep breath. Nakita niyang palapit si Inigo kaya naudlot ang pagbalik niya sa mga magulang. Hi! Bati niya. Congratulations sa atin! Nakangiting wika ni Inigo. Here! Regalo ko sa'yo. Iniabot nito ang isang paper bag na may Hello Kitty print. Naku! Hindi mo na just accept it. He smiled. Alam kong hindi na kita makukuha mula kay Dominic, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. I really like you, Mia. Kaya sana, pagbigyan mo pa rin ako. I'm sorry, Inigo, pero hindi mo na dapat sinasabi sa akin ang mga bagay na yan. Kami na ni Dominic kaya wala na akong maibibigay sa'yo kundi friendship. Hindi ka mahal ng pinsan ko, Mia. Matigas na sabi ni Inigo. She blinked. Sinong pinsan ang tinutukoy ni Inigo? Ano ba ang pinagsasabi nito? Naguguluhan siya. What do you... Come on, sweetheart! Malilate na tayo sa restaurant reservation natin. Just talk to your friends some other time, okay? Napatingin si Mia sa kanyang mommy. Nasa sasakyan na ang mga ito at naghihintay. I'll see you tomorrow at Cherry's Grill, 7 p.m. sharp. Sabi na lang niya kay Inigo bago naglakad patungo sa sasakyan. Habang daan ay hindi nawala sa isip ni Mia ang sinabi ni Inigo. Tomorrow, she would know the answers to the questions in her mind.
Kanina pa nagkakandahaba ang leeg ni Mia sa pagtanaw sa entrance ng Cherry's Grill and Restaurant. Lahat ng papasok ay tinitingnan niya kung si Inigo na. Well, dapat ay hindi siya atat dahil 20 minutes siyang maaga sa usapan. Inigo arrived after a few minutes and ordered drinks for them. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Mia. Tell me about it. She looked straight into his eyes. Sino ang pinsan na tinutukoy mo na hindi ako mahal? Bumuntong hininga ang binata. Before that, I want to ask you first if you liked my gift. I'm sorry. Masyado lang ako na-curious sa sinabi mo kahapon, kaya naitanong ko agad ang tungkol doon. About sa gift, ibinigay mo sa akin yung belt para sa special someone mo. Hindi lang yon, may kasama pang dress ang regalo mo. He smiled. Alam mo namang ikaw ang special someone ko. Hindi niya nagawang magkomento sa bagay na iyon dahil malinaw na kay Inigo na hindi siya nito makukuha dahil sila na ni Dominic. He took a deep breath. Dominic and I are cousins. Ani Inigo nang itinanong na uli ni Mia ang tungkol sa sinabi nito kahapon. She blinked as he continued. We've decided to not tell anyone how we are related. We don't want to be compared to each other. At ngayong alam mo naman nang may gusto ako sa'yo at boyfriend mo na si Dominic, I want to tell you something that has been bothering me lately. What is it? Dominic's first love came back for him. I was a witness to how much he loved Jessa. Kaya ngayong nagbalik na siya sa buhay ni Dominic, I don't think he'll let her go again. I'm saying this because I want to protect you from getting hurt. Pero kapag sinaktan ka ni Dominic, nandito lang ako para sa'yo. Kung ganoon, si Jessa, ang babaeng nagmamay-ari ng puso ni Dominic dati pa? Pero paano niya nakilala si Jessa? Paanong si Dominic, mahirap lang siya? What are you talking about? Halatang gulat na tanong ni Inigo. He's the son of Tito J and Tita Elisa. They own Roncesvalles for God's sake. Dominic is goddamn rich. Yeah, far richer than my parents. Wika nito na tila nang hihinayang sa huling sinabi. Napasinghap si Mia sa revelasyong iyon. All this time, naniwala siyang nabibilang sa mahirap na pamilya si Dominic. Iyon pala ay mayaman nga ang binata tulad sa unang inakala niya. God, she felt so stupid. Ang akala niya ay napaniwala nila ang kanyang mga magulang na mayaman si Dominic. Iyon pala, totoo talagang mayaman ito. Napakatanga niya. Gusto niyang maiyak sa galit at inis sa sarili. Dominic tricked her again. Ang mamay at papay niya, sila ang mga magulang ni Dominic, di ba? It was more of a statement than a question. Sila ang nag-aalaga kay Dominic kapag wala sila tito at tita. It has been 2 years since they decided to retire. Sa Pampanga na sila nakatira ngayon. Ang alam ko, doon nagstay si Dominic kapag wala ang parents niya. I mean, kasi naman, napakalaki ng mansyon para sa mga kasambahay at kay Dominic lang, di ba? Parang tangang nagawa pang tumango ni Mia kahit ang totoo ay kanina pa niyang gustong umalis sa lugar na iyon. She wanted to confront him. Pero hindi niya alam kung paano. Maaaring iyon na rin ang katapusan ng ilusyon niyang mapapamahal din si Dominic sa kanya. Jessa was back. And first love, as people say, is stronger than whatever it is they ever had. Nasa ganoong pag-iisip si Mia nang bigla na lang may tumabi sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa pool area. I'm sorry, sweetheart. 7 days akong nawala dahil may inasikaso ako. I missed the graduation but it's okay. Ang importante naman ay nakagraduate ako, di ba? Tiningnan lang niya ang binata at saka tumango. I'm sorry, sweetheart. I received all your text messages and calls pero medyo busy. You know what?
You don't have to explain anything to me anymore. Masungit ng wika niya. Hey, what's wrong? What's right? What? Wala, joke lang yon. Ah, corny kasi eh. He smiled. Hindi siya nagkomento at itinoon na lang niya sa tubig ang atensyon. Pakiramdam niya, anumang oras ay para siyang bulkan na puputok dala ng galit. I'm starting to really think there's something wrong with you. If you're okay, kinukurot mo na ako ngayon dahil sinabi kong corny ang joke mo. Dominic, paano kung nasa isang bangka tayong tatlo ni Jessa? Pagkatapos, unti-unting lumubog ang bangka. Hindi ako marunong lumangoy at ganon din siya. Ikaw lang. Anong gagawin mo? Sinong una mong ililigtas sa aming dalawa? Seryoso ang mukha ni Dominic habang nakatitig lang sa kanya. Tila winawari kung nagbibiro lamang siya sa itinanong. Maya-maya ay iniwas nito ang tingin at ipinukol sa tubig. Well, we'll ask for help. Walang ibang tutulong sa atin dahil tayong tatlo lang ang nasa gitna ng dagat. Why on earth are you asking me this? Just answer me. Matigas na tugon niya. Bumuntong hininga ang binata. I'll save you first. Pagkatapos, si Jessa naman ang ililigtas ko. Doon na tumulo ang luhang kanina pa pinipigil ni Mia. Tumayo siya. Sinungaling! Alam kong siya ang una mong ililigtas dahil siya ang first love mo. Sino ba naman ako, ha? Tumayo na rin si Dominic. Tinatanong mo ako tapos nung sinagot kita, ayaw mo namang maniwala. Ano bang nangyayari sa'yo? Come on, Mia. In real life, Jessa knows how to swim kaya hindi ko na siya kailangang iligtas. She's a tough woman. Kaya ikaw ang unang sasagupin ko. Teka nga, sino bang nagsabi sa'yo ng tungkol sa bagay na yan? Si Inigo, ang pinsan mo. I already know the truth. He told me everything about you. What, Dominic? Hanggang kailan mo planong bilugan ng ulo ko? All this time para akong tanga na pinaniniwalaan ng isang kasinungalingan. Happy that you tricked me again? You made me fall in love with you. At alam kong pinagtatawanan mo ako dahil napakatanga ko. Mia, listen to me. No! I don't want to hear anything from you again. I don't want to hear your lies anymore. Hindi ko na rin kailangan ng tulong mo oras na lumubog ang bangka dahil alam ko na hahayaan mo akong malunod at si Jessa ang sasagupin mo dahil siya ang first love mo. Tumakbo siya palayo at nagmamadaling pumasok sa bahay at nagtungo sa kanyang silid. Nagkulong siya roon. Kahit sino ay hindi niya gustong makita. Tinanggal ni Mia ang suot na shades at ipinasok sa bag. Napakaganda ng araw para maglunoy sa tubig kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad nang nagpalit ng damit panligo. Pagkatapos ng ilang sandali ay umahon siya. She felt good. Nakaka-relax ang malamig na tubig. Nasa Guimaras Island si Mia sa private beach ng pamilya ni Cara. Pagkatapos ng huli nilang pagkikita ni Dominic ay napagdesisyon na niyang magbakasyon muna sa malayo kung saan ay mapag-iisa siya para makapag-isip-isip. Madaling araw nang umalis siya ng bahay dahil siniguro niyang hindi sila magkikitang muli ni Dominic. Nag-iwan siya ng note sa mga magulang na sabihin sa binata na umalis siya papuntang Amerika. Hindi na niya kayang makipag-usap kay Dominic. Mia! Get out of the water! Mag-breakfast muna tayo! Sigaw ni Cara. Umahon si Mia sa tubig at saka lumapit. Ano? Kaya mo pa? What do you mean? Clueless na tanong niya habang naglalakad sila. Kaya mo pang malayo ka kay Dominic? Hindi mo ba siya namimiss? Hindi siya nagsalita. Umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga kayo? Napabuntong hininga si Mia. Kailangan niya ng isang kaibigan na mahihingahan ng lahat ng sama ng loob. Isa pa, iyon na siguro ang tamang oras na umamin siya kay Cara tungkol sa pagpapanggap nila ni Dominic. Nang maisip si Dominic ay bigla na lamang tumulo ang mga luha niya. Sabi ko na, iiyak ka din sa aking bruha ka eh, anang best friend sabay yakap sa kanya.
Nakaharap si Mia sa bonfire na ginawa nila ni Kara. Malayo ang isip niya. She was thinking about Dominic. She just could not help but think about him. Ganoon nga siguro talaga kapag in love ang isang tao. No matter how hard you try to forget the person, the feelings just never go away. Sisi? Napalingon si Mia sa kaibigan. Nagtaka siya nang katabi na nito si Albert. Napatayo siya. Sisi, anong ginagawa ni Albert dito? Ano kasi, boyfriend ko na siya at nandito siya dahil balak talaga naming magbakasyong dalawa. Kaya lang, nung sinabi mong gusto mong mag-soul search, nasira ang plano namin. And instead of it just being the two of us, we've decided to spend a few days here with you para may kasama ka. I'm sorry. Hindi alam ni Mia kung nagsosorry ang kaibigan tungkol sa paglilihim ng relasyon kay Albert o sa pagdadala kay Albert sa isla, gayong alam nitong umiiwas siya kay Dominic. Pwedeng-pwedeng tawagan ni Albert ang binata at ipaalam kung nasaan siya. It's okay, sabi na lang niya. I'm sorry, Mia. Ani Albert nang saglit na umalis si Kara. I swear to you that I don't have any plans on making your best friend cry. I love her, and I'm sorry kung napaglaruan ka namin nun. Wala na yon? Yung tungkol sa papel na nakadikit sa'yo? Ako ang naglagay nun. Nanlalaki ang mga matang napabaling siya kay Albert. Ano? Binayaran ako ni Inigo para gawin yun sa'yo. Alam kasi niyang si Dominic ang pagbibintangan mo kapag nagkabukingan. At yung glue na naidikit ni Dominic sa kamay mo, hindi niya intensyon yon. Pinagbabatukan nga niya kami pagkatapos dahil nakalimutan daw niyang alisin muna yon sa kamay niya bago makipagkamay sa'yo. Dominic was being honest when he asked you to be his friend. Itinoon ni Mia ang paningin sa apoy. Gusto man niyang magalit pero para saan pa? Tapos na ang lahat ng iyon. Kumusta na kayo ni Dominic? Bumalik na si Jessa, kaya wala na akong pwesto sa buhay ni Dominic. Oh, nakabalik na pala si Jessa. You know her? Of course. Siya ang first girlfriend ni Inigo. What? Oh, bakit parang nagulat ka? You can't be serious. Sina Dominic at Jessa ang may nakaraan noon. Pumunot ang noo ni Albert. Sinong may sabi niyan sa'yo? In love nun si Dominic kay Jessa, pero hindi siya nanligaw dahil type ni na Inigo at Jessa ang isa't isa at nagparaya si Dominic. Hindi na nagawang ipaalam ni Dominic ang feelings niya dahil gusto niyang maging masaya si Jessa kay Inigo. But when Inigo dumped her, nagalit si Dominic at sinugod ang pinsan niya. Pero nung balak na niyang magtapat, umalis naman na ng bansa si Jessa. Pagkatapos nun, hindi na uli nagawa ni Dominic magseryoso sa ibang babae. Kung ganoon pala, hindi lahat ng detalye ay sinabi sa kanya ni Inigo. Hindi sinabi ni Inigo na sila ni Jessa ang may nakaraan. He lied to her. Ngayong nagbalik na ang babaeng mahal niya, sa tingin ko, panahon na para magkaroon ng katuparan ang pag-ibig niya. It's the right time to win her heart. Dominic loves you. Hindi niya ako mahal. Dahil nakita ko kung gaano siya kasaya nung nakita niya ulit si Jessa. Nakalimutan niya ang lahat ng nasa paligid at sa tingin ko, may nararamdaman din si Jessa sa kanya. I think she came back for Dominic. Iyon lang at naglakad na si Mia palayo. If he doesn't love you, why did he go to your house after 7 days of soul searching? Bakit ikaw ang pinuntahan niya at hindi si Jessa? Pero sige, kung gusto mo talagang ilihim ko ang pagkikita nating to, gagawin ko. You have my word, Mia. Natigil si Mia sa paglalakad. Bigla ay bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong magkasama sila ni Dominic. All this time, he had showed her love, but she had been blind and insecure to notice it. She tried to talk to Dominic, but he had already left.
Kinausap niya ang halos lahat ng nakakakilala rito. Pero kay Aaron lang siya nakakuha ng matinong sagot. Ang tanging sinabi lamang daw ni Dominic ay magpapakalayo-layo muna ito. Pero ang pagpapakalayo ni Dominic ay umabot ng 1 taon, 2, 3, 4 at naging 5 taon. Mia had been miserable during all those years. She missed Dominic so much, but she did not know where to find him. Pinagsisihan niyang siya ang unang lumayo. Sana ay kinausap niya ng maayos si Dominic. Sana ay pinakinggan muna niya ito. Maraming sana na sana ay ginawa niya. Sa loob ng mga lumipas na taon, ay inabala ni Mia ang sarili sa negosyong pastry bake shop sa tabi lang ng subdivision kung saan sila nakatira. 1 taon na ang nakalipas mula nang itayo niya ang negosyo at nabawi na rin niya ang ipinuhunan doon. She used her trust fund to finance the bake shop. Noong 1 taon ay ikinasal si Cara at Albert na ginanap mismo sa private island sa Guimaras. Everyone in their batch was invited, pero tanging si Dominic ang hindi dumalo. She took a deep breath. Nobody knew where he had been since then. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Inigo at Jessa 3 araw na ang nakararaan. Abala siya sa bake shop nang biglang tawagin ng isa sa mga tauhan at sabihing may naghahanap sa kanya. It was Inigo. Niyaya siya ng lalaki sa bahay nito at may sasabihin daw na importante sa kanya. Nang makarating sa bahay, ay bahagya pa siyang nagulat nang makita si Jessa. Malaki na ang tiyan nito at mukhang masayang-masaya sa piling ni Inigo. Sorry sa lahat ng pagsisinungaling ko, sabi ni Inigo. Matagal na yon, kalimutan mo na. Tumango-tango si Inigo. I'm sorry kung ipinagpilitan ko pa rin ang sarili ko sa'yo noon, kahit alam kong kayo na ng pinsan ko. The truth is, ayokong mapunta ka sa kanya dahil gusto kita. I was so selfish back then. Sarili ko lang ang iniisip ko. Siniraan ko siya sa'yo. I was also the one responsible for taking the picture of you two kissing. Ginawa ko yon para magalit ka kay Dominic. And I succeeded. I'd been very jealous of him. Alam ko ring gusto niya si Jessa nun kaya inunahan ko siya. Inaagaw ko kung ano ang gusto ni Dominic. I'm sorry. Lumaki ako na puno ng inggit sa kanya dahil hindi ako tunay na anak ng kinikilala kong mga magulang. Mia, Dominic loved you so much at hindi kanya gustong lokohin. This may be too late but nagawa niyang magpanggap na mahirap dahil ayaw niyang layuan mo siya. He thought that the best way to be near you was to take advantage of the situation. Kung nakita mo lang siguro ang pinsan ko noong mga panahong wala ka. Naupo si Jessa sa tabi ni Inigo at tiningnan si Mia. He's right. Nung magkita kami ni Dominic the second time, kinausap niya ako at sinabi niyang mahal ka niya pero hindi mo daw siya gusto dahil si Inigo lang ang mahal mo. He'd been so scared that you'd dump him after finally getting Inigo. But he was getting ready to tell you about his feelings after your graduation. 1 week siyang nag-soul search at napag-isip-isip na ligawan ka. Yung hindi na involved si Inigo sa inyong dalawa. Pero nagalit ka nun sa lahat ng nalaman mo. And then you left. Noon lang sumuko si Dominic. Pagod na pagod si Mia mula sa maghapong trabaho. Marami ang umorder ng bago nilang produktong fruit pie. Dahil sa dami ng order, inabot na siya ng 9:00 ng gabi. Kanina pa nakauwi ang mga tauhan niya. Isinara na niya ang bake shop. Dala-dala ang kinita sa araw na iyon ay naglakad siya patungo sa kabilang panig ng kalsada. Doon niya ay ginarahe ang kanyang sasakyan. Sasakay na siya sa kotse nang biglang may sumunggab sa kanya.
Agad na bumaha ang takot sa kanyang dibdib nang maramdaman ang isang malamig na bagay sa kanyang leeg. Kutsilyo iyon, natitiyak niya. Ibibigay mo sa akin yan o lalaslasin ko ang leeg mo? Akin na rin ang susi ng kotse mo. Huwag kang sisigaw. Nanginig siya sa takot. Gayunpaman ay agad na ibinigay niya ang lahat ng gusto ng holdupper. Papasok na lang ito sa loob ay hinawakan pa ang kamay niya. Sumama ka sa akin. Mukhang mapapakinabangan din kita. Nangilabot siya sa sinabi ng lalaki. Gusto na niyang sumigaw at humingi ng tulong, lalo na nang hilahin na siya nito papasok sa loob ng kotse. Ngunit mabilis ang mga pangyayari. Isang tao ang humila sa kanya palabas at inilayo siya. Hinatak din ito mula sa loob ng sasakyan ang holdupper. Her hero was there to save her. Nakita niya kung paano ito pinaliguan ng suntok at sipa ang holdupper. Walang laban ng holdupper dahil maliit lang ito kumpara sa tumulong sa kanya na isa namang malaking tao. Pagkatapos ng malapelikulang eksenang iyon, ay pasuray-suray na tumakbo palayo ang holdupper. Nilapitan si Mia ng lalaki at hinawakan sa braso. Are you okay? Nabitin ang mga salitang lalabas mula sa bibig ni Mia nang mabosesan ang lalaki. Tinangala niya ang lalaki at hindi makapaniwala sa nakita. Dominic? Halos hindi rin umabot sa sariling pandinig ang sinabi niya. Binitiwan siya ni Dominic nang maipasok siya sa kotse. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Akmang isasara na nito ang pinto ng kotse nang pigilin niya at muling umibis. Mag-usap tayo. Tumalikod si Dominic at nagsimulang maglakad patungo sa kabilang panig ng kalsada. Nakita niyang nakapark doon ang isang SUV. We don't have anything to talk about. Aalis na ako. Pinigilan ni Mia ang binata sa braso. Napansin niyang nasa gitna sila ng kalsada. Pero dahil wala nang halos nagdaraang sasakyan, ay hindi na niya iyon alintana. Ang mahalaga ay makausap niya si Dominic. Dominic, please! We really need to talk. I'm sorry pero nagmamadali ako. Umiiwas ka sa akin. Hindi sa kung ano pa mang dahilan kaya ka nagmamadali, kundi ayaw mo lang akong kausapin. Sigaw niya. Hinarap siya ng binata nang may galit sa mga mata. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Really? At talagang sa'yo pa manggagaling yan? 5 years ago, sino pa ang bigla na lang nawala at tumalikod sa ating dalawa? God, Mia! I waited for you outside your house every day pero wala ka. Umulan, umaraw, naroon ako. Pero ano? Wala ka. You went to the States for God's sake. Ngayon, ano sa tingin mo ang dapat pa nating pag-usapan? I lied. Sinabihan ko lang sina Mami na sabihin sa'yong pumunta ako ng Amerika. Pero ang totoo, nasa Guimaras lang ako noon. Napigil ang pagtatangka niyang hawakan ang kamay ni Dominic nang makitang may bumaba mula sa SUV. Babae. Lumapit ito sa kanila at madali niyang napagsino. Parang may isang malaking kamay na pumiga sa puso ni Mia. Napakasakit. Napakasakit malaman na si Dominic na mahal niya ay pag-aari na ng iba. Ni Ashley. Dominic, what's happening here? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ashley sa kanila pero huminto sa kanya. Mia? Mia Margaret Cruzat? Parang wala sa sariling bigla na lang naglakad si Mia pabalik sa direksyon ng kotse niya. Napakasakit ng kanyang nadarama. Hilam ng luha ang mga mata na pinaharurot niya ang sasakyan. She felt so stupid. Kanina pa nakaupo si Mia sa sofa at hindi na rin niya mabilang ang mga kasambahay na nagparuot pa rito sa kanyang harap. Abalang-abala ang mga kasambahay sa paglilipat ng mga gamit sa loob ng mansyon. Alam niyang habang buhay siyang hindi patatahimikin ng kanyang kalooban
hanggat hindi nakakausap ang kanyang pakay. Tumayo siya nang makitang pababa ng hagdan ng isang babae na sa kanyang tansya ay nasa 50 pataas ang edad. Napakaganda pa rin ni Mrs. Eliza. Kay Albert niya nalaman na mula sa Australia ay sa Pilipinas na maninirahan ang buong pamilya ni Dominic. "Good morning po," mahinang bati ni Mia. Nakadama siyang bigla ng hiya. "You must be Mia Margaret Cruzat," nakangiting sabi ng ginang. Nagpautos ito ng merienda at saka siya muling hinarap. "Ako nga po," wika ni Mia. "Why do you want to see my son?" "Sasabihin niyo po bang nasisiraan na ako kapag sinabi kong bala kong ligawan ng anak niyo?" Agad na tumulo ang mga luha niya bago nagpatuloy. "I'm sorry po kung sinaktan ko siya. Naduwag ako. Pero nung handa na akong kausapin siya, wala na siya. I know that I was very stupid. Please po, tulungan niyo po ako." Hindi niya inaasahan ang pagsilay ng matamis na ngiti sa mga labi ni Mrs. Eliza. Tumayo ang ginang at sinabihan siyang sumunod dito. Nakahinga siya ng maluwang nang umabrisete ito sa kanya. "I like you," sabi nito, at saka siya niyaya sa komedor para makapagmeryenda. "Huwag ka nang umiyak, iha. Everything will be alright." Dahil na rin sa tulong ni Mrs. Eliza, kaya natunto ni Mia ang bahay ni Dominic. Hindi siya makapaniwalang sa St. Carmel Village na katabi lang ng Solomon Village na tinitirhan nito noon, naroon ang binata. Si Dominic ang nagmamay-ari ng 3 palapag na malaking bahay na talaga namang napakaganda ng disenyo. Ayon kay Mrs. Eliza, 5 buwan pa lamang daw ang nakalilipas nang bilhin ni Dominic ang bahay mula sa tiyahing nag-migrate na sa Canada. Nalaman din niya sa ginang na sa Paris nanuluyan noon si Dominic para kalimutan siya at kababalik lang ng binata 3 weeks ago. Masakit man ang nalaman ay tinanggap niya iyon. Nag-doorbell si Mia. Sumilip ang isang lalaki sa gate na bakal. "Sino pong kailangan nila?" "Magandang gabi po. Si Dominic po." Binuksan ng lalaki ang gate at pinapasok siya. "Tuloy po kayo. May kailangan ba kayo kay sir? Nasa pool siya. Doon na lang kayo dumiretso. Pagliko sa garden, nandun na ang swimming pool." "Salamat." Naglakad na si Mia patungo sa direksyong itinuro ng lalaki. Napasinghap siya nang makitang walang ibang suot si Dominic kundi swimming trunks. Umahon ito sa pool at inabot ang tuwalya mula sa bench. Tila biglang nanginig ang mga tuhod niya dala ng kaba. Ang akala niya ay kaya niyang kausapin ang binata, ngunit nagkamali siya. Because now that he was just a few steps away from her heart started to beat wildly. Unti-unti siyang tumalikod at dahan-dahang humakbang palayo. "What are you doing here?" Nabitin ng isang paa ni Mia sa ere. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya ang tinatanong ni Dominic dahil siya lang naman ang taong naroon bukod dito. Nagsalita siya habang nananatiling hindi lumilingon. I came here to talk to you." "God, bakit pati dila ko parang nanginginig?" "Bakit?" Naramdaman niya ang paglapit nito. "Nasabi ko na, 'di ba?" She heard him take a deep breath. "Wala tayong dapat pag-usapan. Leave now." Malamig pa sa yelong sabi nito. Nang humarap siya ay nakita niyang biglang nag-dive si Dominic sa pool. Mukhang wala talagang balak na pakinggan siya. Naglakad siya palapit. "Huwag kang bastos, Dominic. Gusto ko makipag-usap ng matino sa'yo. Pwede bang umahon ka dyan?" Asik niya. Iniangat ni Dominic ang ulo sa tubig. "Sabihin mo na ngayon ang lahat ng gusto mong sabihin. I'm giving you 1 minute. Pagkatapos nun, pwede ka nang umalis."
What? Bakit ba ganyan ka sa akin ngayon? Napakasama mo sa akin. Nagdadamdam na anas niya. Pinipigil niya ang mga luhang gusto nang magsialpas sa kanyang mga mata. Napakasama ko sa'yo? Tumatawang tanong ni Dominic. Di ba? Ako dapat ang magsabi sa'yo niyan? You've been so unfair. Nag-iba na nga siya. Napaluha si Mia. Sinabi ko sa mama mo na liligawan kita, if that's what it takes to get you back. Determinadong wika niya. Nakita niya ang pagrehistro ng amusement sa mukha ng binata, pero agad ding nawala. Si Ashley. Siya na ang babaeng mahal ko ngayon. Parang binuhusan si Mia ng malamig na tubig dahil sa narinig. Ngunit hindi siya susuko. Not this time when she had seen him again. It's okay. Liligawan pa rin kita. What? Gagawin mo rin ang tulad ng ginawa nun ni Inigo kahit alam niyang tayo? Hindi siya nakasagot. Umahon si Dominic sa tubig. Napasinghap si Mia nang unti-unting lumapit ang binata dahilan para mapaatras naman siya. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag sa iyo ang lahat. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa iyo na mahal kita. You lost your chance, Mia. At dahil sa ginawa mong pagtatago, guess what? My feelings for you 5 years ago are now gone. Maging ang paraan ng pagtitig ni Dominic ay napakalamig na. Napakasakit na mga salitang binitiwan nito. Nanlaki ang mga mata ni Mia nang maramdamang dulo na ng pool ang kanyang tinatapakan. Mahuhulog siya sa tubig kapag humakbang papalapit ang binata. Dominic. Lalo itong lumapit. Walang labang bumagsak si Mia sa tubig. Nakita pa niya ang pagtalikod ni Dominic at paglakad palayo. She did not know how to swim. That was the truth. Pero ang mas masakit ay ang makitang tumalikod si Dominic habang siya ay lumulubog sa tubig. Para siyang mamamatay sa sakit na dulot niyon sa kanyang puso. At mas gugustuhin pa niyang mawala sa mundo kaysa mabuhay na wala si Dominic sa kanyang buhay. Humugot si Dominic ng malalim na hininga. Ano naman kaya ang balak ni Mia at gusto siyang ligawan kung totoo man iyon? Hindi siya makapaniwala na kahit 5 taon na ang nakalipas, ay sariwa pa rin sa kanyang isip at puso ang mga nangyari. God, bakit ba nagbalik pa si Mia pagkatapos siyang talikuran? He had already moved on. Iyon ang pilit na ikinukumbinsi niya sa sarili kahit alam niyang hindi totoo. Mabagal na umakyat siya sa hagdan. No! I don't want to hear anything from you again. I don't want to hear your lies anymore. Hindi ko na rin kailangan ang tulong mo sa oras na lumubog ang bangka dahil alam ko na hahayaan mo kung malunod at si Jessa ang sasagipin mo dahil siya ang first love mo. He blinked. Kumakabog sa kaba at takot ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano o gaano siya kabilis na nakabalik sa pool area para lamang makitang nakalubog na sa swimming pool si Mia. Binaha ng takot ang buong pagkatao ni Dominic. 8 feet ang taas ng tubig sa pool. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at mabilis na nag-dive. Umangat si Mia sa tubig. Iyon ang nasa malabong pag-iisip niya. Naramdaman niya ang pagpunit sa itaas na bahagi ng kanyang damit. Ang mga kamay na paulit-ulit na dumiriin sa itaas ng kanyang dibdib, ang kamay na humaplo sa kanyang mukha, ang mga daliring pumisil sa ilong niya, at ang bibig na nagbigay ng hangin sa kanya. Ilang ulit na ganoon lang ang nangyari, ngunit wala nang iba pang pakiramdam ang kanyang katawan. God, come back to me, sweetheart. Breathe, please. Please, come back to me. Please breathe. Sunod-sunod ang ginawang pag-ubo ni Mia. Naghanap siya ng makakapitan. Hindi siya tumigil sa pag-ubo habang hinahabol ang hininga. Nang mapuno ng hangin ang baga, ay unti-unti na ring naging normal ang paghinga ni Mia.
Itinaas niya ang mukha at nakitang lumuluha si Dominic. Dominic. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sa halip na sumagot ay kinabig siya nito at niyakap ng ubod higpit. I'm sorry. I'm really sorry. Dama niya ang panginginig ng kanilang mga katawan, maging ang mabilis na pagkabog ng dibdib ni Dominic. I will never ever let you go again. Ikaw at ikaw pa rin ang nasa puso at isip ko. Humiwalay ito sa kanya at mabining hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Pinakatitigan siya ng binata at walang sabi-sabing inangkin ang mga labi. Hindi nagprotesta si Mia nang pangkuin siya ni Dominic at dalhin sa silid. Hindi rin siya nagsalita nang ihiga siya nito sa kama at alisin ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. He looked at her as if she was the most beautiful woman in the world. He kissed and touched her with so much tenderness. Sinapo niya ang magkabilang pisngi nito. Hindi pa nga ako nagsisimulang manligaw sa'yo tapos, he smiled. Kanina ko lang napatunayan na hindi ko kayang mawala ka uli sa akin. Huwag mo na akong ligawan dahil sasagutin din naman kita agad-agad. Napangiti si Mia, dala ng sobrang kaligayahan. When did you start loving me? Furious na tanong niya. Niyakap siya ni Dominic ng mahigpit. First year pa lang tayo nun. Ang cute mo kasi. Teka nga, di ba ang type mo yung mahinhin? Tumawa ito. Gawa-gawa ko lang yon. Basta lahat ng katangian mo, yon ang lahat ng type ko sa babae. And to be honest with you, hindi ko na inisip nun yung pagpapanggap natin para mapagselo si Inigo. Lahat ng ipinakita ko sa'yo, lahat yun, totoo dahil gusto kita. Pumayag ako sa gusto mong pagselosin si Inigo dahil gusto kita. Niyakap ni Mia ang binata at nagsumiksik sa leeg nito. Hindi niya napigilan ang sarili at humalik doon. Na-realize ko rin yun. Lahat ng ipinakita mo sa akin, lahat yun totoo. And I did the same. Hindi na si Inigo ang nasa isip at puso ko noon kundi ikaw. Sinabi ko sa sarili kong paiibigin kita, hindi para pagselosin si Inigo o paiibigin at pagkatapos ay iiwan at sasaktan, kundi paiibigin kita dahil gusto kita at dahil gusto kong maging akin ka. Umakyat ang mga labi niya sa mukha nito at buong suyong hinalikan sa mga labi. Tinugo naman ng binata ang halik niya. Pagkatapos ng mahabang sandali ay nagtagpo ang kanilang mga mata. I'm sorry if I've been such a coward and didn't want to hear your side of the story. He smiled. Shh. It's not too late to make up for lost time. In fact, this is the right time for the both of us. We are mature enough to begin our life together. Pinakatitiga ni Dominic si Mia ng buong pagmamahal. Inigo told me that he has explained everything to you already. So I guess I don't have to explain anything anymore. Tumango-tango si Mia. Inamin na rin niya sa akin ang mga kalokohang ginawa niya. Loko yun. Sila rin pala ni Jessa ang magkakatuluyan. They were meant to be together. And I am so sorry. Kasalanan ko rin. Ilang araw akong naghintay sa iyo sa tapat ng bahay niyo, pero sumuko ako agad. I was so hurt that when Dad asked me to stay in Paris for a while, I immediately said yes. But I want you to know that I've never loved anyone else the way I love you. I can't believe that after all these years, my heart is still aching for you. Napaluha si Mia sa sayang bumaha sa kanyang puso. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ni Dominic. I love you so much, Dominic. Pero teka, si Ashley, paano we broke up yesterday, sweetheart? Sinabi ko sa kanyang hindi pa rin kita nakakalimutan hanggang ngayon. At siya na ang kusang nagsabi na maghiwalay na kami. It was just a one-week affair. Lumayo siya na ipinagtaka ng binata. Why? May nangyari na sa inyo? Aminin mo kundi kukurutin kita.
banta niya. Natatawang hinuli siya ni Dominic at kinubabawan. Believe it or not, walang nangyari sa amin. Now, do you believe me? Napangiti siya, sabay halik sa noo nito. Anong balak mo ngayon? Sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi ng binata. Let's do it. Umiling-iling si Mia. Not after we get married. He smiled and kissed her forehead. Tinakpan nito ng kumot ang katawan niya. Napahalakhak siya dahil nasa mukha ni Dominic ang panghihinayang. Oh, bakit? Tanong niya nang hilahin siya nito patayo. Gagawa ako ng paraan para maikasal tayo ngayon. I promise you that I'll give you a grand wedding after a month pero gusto ko nang makasiguro ngayon. I want to marry you today and have our honeymoon later. Sobrang kaligayahan ang nadarama ni Mia. Okay, sige. Pero pupunta muna tayo kina Jessa ngayon. I'll invite Cara and Albert and your other friends. Naku, siguradong matutuwa sila dahil sa wakas, tayo na uli. Hindi pwede. Magpakasal muna tayo ngayon. Bukas na yan. Let's spread the good news first, lalo na sa mami mo. No, pakakasalan muna kita ngayon. Ngayon na, he demanded. Humalakhak si Mia pero nabitin lang iyon ng halikan siya ni Dominic ng mariin sa mga labi. Hindi na siya nagprotesta dahil sabik na rin siyang maging asawa ng binata. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.